Salamat po, Daddy. Maraming salamat sa inyo ni Mami. Akala ko wala nang maniniwala sa akin. Akala ko panalo na si Vanessa at habang buhay niya nang gagamitin ang mukha ko sa kasinungalingan. Umiiyak si Talea habang yakap-yakap siya ng kanyang daddy. Samantalang pagising ni Vanessa, wala na si Miguel. Nakaalis na ito at nagmamadali siyang bumangon para mag-shower. Nagmamadali siya dahil gusto niyang puntahan si Talea sa bahay ni Veronica. Hindi siya papayag na hindi niya mapaalis si Talea. Nagplano na rin siya kung paano niya madispatcha si Carlos. Gusto niyang gantihan ito sa pagtraidor nito sa kanya. Pagkatapos niya mag-shower, nagmadali siyang magbihis. Nakita niya ang kwintas na nakapatong sa table ni Miguel. Kinuha niya ito at pinagmasdan niyang mabuti. Ang ganda nito, Miguel. Bakit hindi mo ako naisipan na bilhan ng ganito? Bakit si Talea binigyan mo? Ang unfair mo, Miguel. Sinuot ni Vanessa ang kwintas sa kanyang liig at nakita niya na sobrang ganda nito at bagay na bagay sa kanya. Hindi niya na ito hinubad. Nagmadali siyang nagbihis at naglagay ng makeup. Bumaba na rin siya pero nakita niyang nagbe-breakfast si Lester at ang lola nito. Lumabas na sana siya kaso lumapit sa kanya si Violeta. Talea, gising ka na pala. Hindi ka ba marunong mag-hi, hello sa amin ni Lester? O ganyan na talaga ang ugali mo? Saad ni Violeta. Mami, I'm sorry. Nagmamadali po kasi ako. Pupuntahan ko si Vanessa sa bahay nila, Mami. Baka mapahamak ang Mami at Daddy ko. Huwag mo nang puntahan si Vanessa na sinasabi mo na baka magkagulo na naman. Hayaan mo siya. Doon kaya na ni Veronica ang lahat. Seryosong saad ni Violeta. Napansin ni Violeta na ang suot ni Vanessa na kwintas. Uminit ang dugo ni Violeta at inutusan niya si Vanessa na hubarin ito. Talea pa rin ang tawag niya kay Vanessa kahit alam niyang si Vanessa ito. Kailangan muna na bumalik ang alaala ni Talea bago niya banatan si Vanessa. Talea, hubarin mo ang kwintas. Akin na. Ako na maghuhubad. Bakit mo sinusuot yan? Sinabi ba ni Miguel sa'yo na gamitin mo yan? Tanong ni Violeta. Mami, akin po yan. Ako si Talea. Bakit niyo po kinukuha? Talea, hindi pa napatunayan na ikaw nga ang tunay na Talea. Saad ni Violeta habang tinatalikuran si Vanessa. Nanonood si Chantal ng TV sa sala nang biglang dumating si Vanessa. Nagulat siya dahil galit na galit itong lumapit sa kanya. Mag-isa pa man siya sa bahay dahil mayroong appointment sa doktor, si Veronica. Kasama si Yaya Tanya. Tumayo si Talea at umatras siya dahil galit na galit si Vanessa sa kanya. Vanessa, bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Tanong ni Talea. Excuse me, hindi ako si Vanessa. Ako si Talea. Huwag mo akong tawagin sa pangalan mo, Vanessa. Lumayas ka dito, hayop ka. Ang kapal na mukha mo para tumira ka sa pamamahay ng mga magulang ko. Wala ka na bang hiya, Vanessa? Habang nakapagpigil pa ako, lumayas ka na. Huwag mong hintayin na papatayin pa kita. Galit na singhal ni Vanessa. Natawa si Talea sa mga binitawan salita ni Vanessa. Hindi siya makapaniwala na ganito na kawalang hiya si Vanessa. Ha, Vanessa, naririnig mo ba ang sarili mo? Wala na bang space ang salitang hiya dyan sa katawan mo? At ako pa ang mag-adjust, Vanessa. Ako ang mag-give way dahil pinanindigan mo na ang mukha ko at ang pangalan ko. Akin ang mukha na inagaw mo, Vanessa. Halos 5 taon mong daladala ang mukha na pag-aari ko na ninakaw mo. Ngayon, Vanessa, panahon na para gumising ka na sa panaginip mo. Singhal ni Talea kay Vanessa. Lumaki ang mga mata ni Vanessa sa galit. Kalma lang si Talea kahit alam niya na anytime pwede siyang saktan nito. Kahit ano pang sasabihin mo, Talea, walang maniniwala sa'yo. Ako ang nasa tabi ni Miguel, ako ang ina ng anak mo, at ako ang reyna ngayon ng mansyon. At ikaw, manunood ka lang. Naiinggit dahil kahit kailan hindi mo na mababawi ang mukha mo sa akin at lalong hindi kita bibigyan ng pagkakataon na makalapit sa asawa kong si Miguel. Galit na singhal ni Vanessa. Asawa ko, Vanessa. Asawa ko.
na inagaw mo sa akin. Anak ko na ninakaw mo sa akin. Kahit mukha ko, ang daladala mo, hindi mo pa rin maalis dyan sa sarili mo na ako ang may-ari ng mukhang yan. Naninakaw mo lang sa akin. Dahil kahit kailan, hindi ka kayang mahalin ni Miguel. Singhal ni Talea. Lumapit si Vanessa kay Talea at tinulak niya ito. Lumayas ka na sa Talea, kung kaya kitang patayin noon, kaya din kitang patayin ngayon. At sisiguraduhin ko na hindi ka na maliligtas sa ikalawang pagkakataon. Saad ni Vanessa. Vanessa, hanggang saan mo itatago ang iyong mukha? Sobrang pangit na ba ng mukha mo para angkinin mo ang mukha ko? Kung ganun, kahit sarili mong mukha pinandidirihan mo na ba? Tanong ni Talea. Walang hiya ka, Talea. Ginagalit mo ba talaga ako? Kahit ano pang sabihin mo, talo ka pa rin dahil sa akin naniniwala si Miguel. Ako ang kasama niya sa kama. Ako ang kasex niya. Singhal ni Vanessa. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin, Vanessa. At least, alam mo sa sarili mo na magnanakaw ka, na walang hiya ka, at kriminal ka. Kung gaano man kapangit ang ugali mo, ganun na rin ba kapangit ang mukha mo? Bakit mo tinatakpan ang mukha mo, Vanessa? Para mahalin ka ni Miguel? Diba? Para makuha mo siya sa akin? Dahil wala nang silbi kay Miguel ang pagmumukha mo, kaya ninakaw mo ang mukha ko. Galit na singhal ni Talea. Umuusok na ang ilong ni Vanessa sa galit. Gigil na siya kay Talea dahil alam niya sa kanyang sarili na lahat ng sinasabi ni Talea ngayon ay totoo at hindi niya matatanggap na matatalo siya ni Talea ng gano'n na lang. Kahit ano pang gawin mo sa akin na si Miguel, ako ang asawa niya at ako ang mahal niya. Hanggang dito ka na lang, Talea. Nagtatago, umiiyak at nagdurusa dahil hindi mo mahawakan ang asawa mo at si Lester. Buhay ka nga, Talea, pero daig mo pa ang isang patay. Pang-aasar ni Vanessa kay Talea. Poor you, Vanessa. Kawawa ka naman. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, sa mukha mo. Kahit dala-dala mo pa ngayon ang mukha ko. Alam na alam mo kung anong totoo. At alam ko lang, ginagaya mo, Vanessa, hindi ang buo kong pagkatao. Dahil nanaig pa rin dyan sa puso mo kung gaano ka demonyo. Maitim ang budhi mo. At ang sa akin, maputi. Hindi mo kayang pantayan ang ugaling meron ako. Mag-enjoy ka sa mukha ko, Vanessa, habang hindi pa bumabalik ang memory ko. Dahil sa oras na makilala ko na kung sino ako at kung paano mo ako pinatay noon, humanda ka sa akin dahil mabubulak ka sa bilangguan. Habang buhay, doon ka na mamamatay. Galit na ganti ni Talea kay Vanessa. Hindi nagpapatalo si Talea dahil alam niyang siya ang tama. Kahit alam ni Vanessa na talo na siya kay Talea, patuloy pa rin siyang gumaganti dahil wala na sa kanyang pagkatao ang salitang talunan. Wala akong panahon na makinig sa iyo. Akin lang ang mukha ko. Akin lang ako. Ako si Talea at ikaw si Vanessa. Kaya wag na wag kang magkakamali na sirain mo ang pamilya ko. At huwag mong aagawin sa akin ang mga magulang ko. Lumayas ka na dito, Talea, dahil kahit anong mangyari, hindi ka mananalo sa akin. Papatayin kita ng paulit-ulit. Magulang? Pati ba parents ko aangkinin mo na rin, Vanessa? Inangkin mo na nga ang mukha ko, ang asawa ko, at ang anak ko. Pati ba naman magulang ko? Wow, sa sobrang kapal ng pagmumukha mo, Vanessa, hindi ko na alam kung anong itatawag ko sa'yo. Nag-level up na pala ang mga agaw ng asawa ngayon. Hindi lang asawa ang gustong angkinin, pati ang mukha ng asawa gagayahin para lang makuha ang gusto. Gusto ko sanang balantang ka, Vanessa, para lumabas na ang totoo mong mukha. Pero wag mo na ngayon, gusto muna kitang paglaruan hanggang sa ikaw na mismo ang maglalantad kay Miguel ng tunay mong pagkatao. Seryosong sabi ni Talea. Matakot na ba ako sa iyo, Talea? Tanong ni Vanessa. Nakaramdam na ng hindi maganda si Talea kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot niya ang number ni Nathan. Bakit, Vanessa? Takot ka na? Kung hindi ka tinatablan sa mga sinasabi ko, saludo na ako sa kakapalan ng mukha mo. Galit na tura ni Talea. Hindi ako natatakot sa iyo, Talea. Dahil hindi ang isang katulad mo lang ang kinakatakutan ko. Kaya kitang tirisin at patayin katulad ng ginagawa ko sa iyo noon. At alam mo ba, sa mga oras na ito, pinaglalamayan na si Carlos ang kanyang lola Sandra. Lola mo na rin siya, di ba? Condolence, Talea, at mag-ingat ka dahil kapag hindi ka pa lumayas dito, papatayin kita.
Isusunod kita kay Lola Sandra mo, sigaw ni Vanessa. Nagulat si Talia sa sinabi ni Vanessa. Anong ginawa mo kay Lola Sandra, Vanessa? Sagutin mo ako. Anong ginawa mo sa kanya? Kapag sinaktan mo si Lola, hindi kita mapapatawad, singhal ni Talia. Ha, wala akong ginagawa, Talia. Tinuturuan ko lang ng leksyon si Carlos. Bakit? Nagulat ka ba? Hindi ba halos 5 taon mo na rin silang nakakasama? Mahal mo na rin sila at mahal mo na rin si Carlos. Pero bakit bumalik ka pa dito, Talia? Bakit hindi ka nalang nanahimik kasama si Carlos? Bakit mo pa kami ginugulo ni Miguel? Sigaw na singhal ni Vanessa. Dahil hindi ako papayag na habang buhay kang mabuhay at maging masaya gamit ang mukha ko, Vanessa. Bumalik ako para pagbayaran ka sa mga kasalanan mo sa akin. Akala mo ba absuelto ka na sa pagpatay mo sa akin, Vanessa? Akala mo patay na talaga ang totoong nagmamayari na mukha na yan? Pwes, nagkakamali ka, Vanessa. Alam kong natatakot ka na sa posibleng mangyari. Walang masamang gawain na nagwawagi, Vanessa, dahil mabait ang Panginoon at sa Kanya ako nakasandal ngayon. Dahil alam kong itatapon ka niya sa impyerno. Balang araw, singhal ni Talia. Kapag hindi ka lumayas dito, kapag nagmatigas ka, Talia, papatayin ko ang anak mo. Galit na tura ni Vanessa. Sige, subukan mo para mapaaga ang pagpunta mo sa impyerno. Subukan mong saktan ang anak ko, Vanessa. Hindi kita hahayaan na makulong dahil ako na mismo ang papatay sa iyo, singhal ni Talia. Paano yan, Talia? Kami ang magkasama ni Lester. Pwede ko siyang patayin kahit kailan. Hayop ka, Vanessa. Huwag mong isubukan saktan ang anak ko. At ano ang ginawa mo kay Lola Sandra? Pinatay mo siya. Lumapit si Talia kay Vanessa at sinampal niya ito. Gumanti pa sana si Vanessa, pero hinila ni Talia ang buhok nito at sinampal-sampal niya ang mukha ni Vanessa. Hindi makagalaw si Vanessa dahil sa sobrang lakas ng pagsampal ni Talia sa kanya. Hayop ka, Vanessa. Papatayin kita. Sinampal ni Talia si Vanessa at sinubunutan niya ito. Bitawan mo ako, Talia. Bitawan mo ako. Sigaw ni Vanessa, pero ginudgod pa rin ni Talia ang mukha ni Vanessa sa center table. Yan ang dapat sa'yo, dahil demonyo ka. Wala ka ng kaluluwa, Vanessa. Hayop ka. Ayaw ka sana kitang saktan dahil para ko na rin sinasaktan ang sarili ko. Pero sumusobra ka na. Pati matanda, pinatay mo. Dapat lang sa'yo na magdusa ka sa kulungan. Dahil isa kang demonyo. Tinadyakan ni Talia si Vanessa at inapakan niya ang tiyan nito. Ano, matapang ka? Matapang ka? Galit na singhal ni Talia. Para siyang sinasaniba ng masamang espiritu. Biglang nagliyab ang kanyang galit nang sinabi ni Vanessa na sinaktan nito si Lester. Nasasaktan nito si Lester at pinatay pa ni Vanessa si Lola Sandra. Sinakyan niya si Vanessa at sinampal-sampal niya mukha nito. Dumugo na ang labi at ilong ni Vanessa pero ayaw niya pa rin itong tigilan. Pumasok sa isip niya kung papatay niya si Vanessa ngayon upang mailigtas niya sa kapahamakan si Lester at Miguel. Kung makukulong man siya, at least alam niyang patuloy na mabubuhay ang kanyang pamilya dahil ligtas na ito sa kahayupan ni Vanessa. Hayop ka, Talia. Hayop ka. Tama na. Nasasaktan na ako. Sigaw ni Vanessa pero parang walang naririnig si Talia. Nanginginig siya sa galit at wala siyang pakialam kung mapapatay niya si Vanessa. Oo, Vanessa. Hayop na ako ngayon. Dahil sa'yo, demonyo ka, Vanessa. Wala kang awa. Sinampal-sampal niya ang mukha nito. Ang kapal na mukha mo. Wala kang awa. Pati si Lula pinatay mo. Papatayin kita, Vanessa. Sigaw ni Talia. Nahawakan ni Vanessa ang kamay ni Talia at naitulak niya ito. Nakita ni Vanessa ang flower vase sa center table. Kinuha niya ito at hinampas niya sa ulo ni Talia. Hindi lang 2 beses niya yung ginawa, kundi maraming beses, dahilan sa pagkahimatay ni Talia. Agad tumakbo si Vanessa palabas ng bahay, pero nasalubong niya si Nathan sa gate. Nagulat siya nang makita niya si Nathan, lalo na nang mayroong dugo ang kanyang mga kamay. Nang makita ni Nathan ang duguan ng mga kamay ni Vanessa, ay nag-alala na siya kay Talia. Vanessa, anong ginawa mo kay Talia? Bakit duguan ang mga kamay mo? Nag-alalang tanong ni Nathan. Nathan, bakit ka pumunta dito? Nauutal na tanong ni Vanessa. Ikaw ang tinatanong ko, Vanessa. Anong ginagawa mo kay Talia? Kapag may masamang nangyari sa kanya, mabubulok ka sa kulungan, singhal ni Nathan.
Tumakbo si Nathan at pumasok siya sa loob ng bahay. Nakita niya si Talia na nakahandusay sa sahig at puno ng dugo ang ulo at ang mukha nito. Talia, Talia, gumising ka please. Hinawakan niya ang pulso ni Talia. Nagpasalamat siya dahil buhay pa ito. Agad niyang binuhat si Talia at sinakay niya ito sa kanyang kotse. Dinala niya agad si Talia sa hospital. Talia, malapit na tayo sa ospital. Kumapit ka. Hindi ka pwedeng basta na lang sumuko. Kailangan ka ng pamilya mo. Gumising ka, Talia. Samantalang, umuwi si Vanessa sa bahay ng kanyang mami. Hindi siya umuwi sa mansyon dahil nanginginig pa ang kanyang buong katawan. Nakita siya ni Elaine na kumuha ng wine at duguan pa ang kamay at damit nito. Vanessa, sino na naman ba ang pinatay mo? Bakit duguan ang mga kamay mo? Pinatay mo ulit si Talia? Nakangiting tanong ni Elaine. Umalis ka sa harapan ko, Elaine. Isusunod kita kapag hindi mo ako tigilan. Sigaw ni Vanessa. Ha ha ha, tinatakot mo ba ako, Vanessa? Alam mo ba, nasikat ka na ngayon. Nakikita kita sa TV kasama si Original, Talia. Pinanindigan mo talaga ang kasinungalingan mo, no? Ikaw na talaga, Vanessa, ang galing mo. Proud kapatid. Sa labas, here, pag-aasar ni Elaine. Maghugas ka at magbihis, Vanessa. Baka makita ka ng mami mo at sermon na naman ang aabutin mo. Mahal kita kaya ayaw kong masaktan na naman ang damdamin mo. Nakangiting saad ni Elaine. Umalis ka sa harapan ko, Elaine. Sa galit ni Vanessa, ibinato niya ito ng baso. Buti na lang at magaling umilag si Elaine. Nag-iwan siya ng mapang-asar ng ngiti bago siya umalis sa harapan ni Vanessa. Umuwi si Vanessa sa mansyon. Pagkatapos niyang maligo at nagbihis, kinuha ni Elaine ang mga damit ni Vanessa na suot nito kanina. Nilagay niya ito sa plastic bag. Pero nakita siya ni Martha. Nagulat siya nang hablutin nito ang plastic bag. Mami, anong ginagawa mo? Akin na po yan, singhal ni Elaine. Kung ano ang plano mo laban sa kapatid mo, tumigil ka na. Masyado ka nang nilamon ng inggit, Elaine. Pabayaan mo siyang sirain niya ang buhay niya dahil yun ang pinili niya. Pero wag na wag mong susubukan na ikaw ang sisira sa kanya. Dahil ibang usapan na yan, sigaw ni Martha. Kinakampihan mo pa rin si Vanessa kahit alam mo kung gaano siya kasama. Anong klase kang ina? Hindi na ako nagtataka kung bakit nagkakaganyan si Vanessa dahil kinukonsinti mo siya. Isa kang mamamatay tao, di ba? Pinatay mo ang ina ko dahil sa selos mo. Hindi mo ba matanggap na mas mahal ni daddy ang mami ko kaya pinatay mo siya? Sana balang araw mamatay ka na rin para mabawasan ang masamang tao dito sa mundo. Galit na singhal ni Elaine kay Martha. Nagulat si Elaine nang sampalin siya ni Martha sa magkabilang mukha. Hayop ka, Elaine, wala kang utang na loob. Pinalaki kita, inalagaan at minahal. Pero ganito pa ang ganti mo sa akin. Lumayas ka na dito sa pamamahay ko. Ayaw na kitang makita. Hinila ni Martha si Elaine hanggang pababa ng hagdanan dahil gusto niya itong lumayas pero galit si Elaine. Tinulak niya si Martha sa hagdanan. Pagulong-gulong ito hanggang sa baba. Bumagsak ang ulo ni Martha sa sahig. Nakita ito ng kanilang katulong. Sumigaw ito sa takot nang makita nitong duguan ang ulo ni Martha. Mataas ang kanilang hagdan kaya imposibleng buhay pa ito. Sumigaw si Elaine sa takot. Nagmadali siyang bumaba para tingnan kung buhay pa ang kanyang ina. Pero nang hawakan niya ito ay wala na itong pulso. Mami, gumising ka mami. Nakita ni Elaine ang katulong nila na tumawag ng pulis. Nakita kasi ng katulong ang buong pangyayari. Hinabot niya ang telepono pero huli na ang lahat dahil nakatawagan na nito ang mga pulis. Sinampal niya ang katulong at sinubsob niya ang mukha nito sa center table. Hayop ka, tumawag ka pa ng pulis. Papatayin kita, hayop ka. Sigaw ni Elaine. Nagulat si Elaine nang makarinig siya ng malakas na putok ng baril. Nakita niya ang daddy niya na may hawak ng baril. Bumagsak ang kanilang katulong sa sahig at naliligo na ito sa sariling dugo. Sumigaw si Elaine sa takot. Kumuha si Philip ng ballpen at tseke. 50 milyon ang sinulat nitong halaga at pinipirman ito ng kanyang daddy. Elaine, kasalanan ko ang lahat. Nagkakaganito kayo ni Vanessa nang dahil sa akin. Anak, magkapatid kayo ni Vanessa nang dahil sa akin, anak. Nagkakaganyan kayo. Pareho ko kayong mahal. At anak, pareho kayo ng ina. Magkapatid kayo ni Vanessa. Pareho kayong iisang ina na pinanggalingan nyo. Iisang mami nyo.
Si Marta ang kabit ko. Mas pinili ko si Marta kasi mahal ko siya. Iniwan ko ang mami mo at dinala ko si Vanessa. Iniwan kita sa mami mo dahil maliit ka pa. Hindi kita kayang alagaan. Lumipas ang 6 na taon. Kinidnap kita pero pinalabas ni Marta na anak kita sa labas. Ayaw ni Marta na malaman ni Vanessa na magkapatid kayo. Pinalabas niya na anak kita sa labas. Wala na ako magawa dahil mahal na mahal ko si Marta. Pero dahil sa pagmamahal na yun, nasira ang pamilya natin. Daddy, ang ibig mo sabihin, totoo kong kapatid si Vanessa at kabit lang si Mami? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Daddy? Buong buhay ko iniisip ko na anak ako ng isang kabit. Ang selfish niyo, Dad. Hindi mo ba naisip na dala ko ang sakit na yon? Palagi akong binubuli ni Vanessa na anak ng isang kabit. Nagkasira kami ni Vanessa dahil sa gusto ni Marta. Hindi mo ba naisip yun, Dad? Tinanggalan mo kami ng totoong ina at winasak mo pa ang relasyon namin ni Vanessa. Napakasama niyong dalawa ni Marta. Nararapat lang na mamatay siya. Anak, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Hinayaan ko si Marta na paikutin ako. Paano pinatay ni Marta ang mami ko? Bakit niya pinatay? Sagutin mo ako. Sigaw ni Elaine. Pumunta dito ang mami mo para kunin kayo ni Vanessa. Kaya galit na galit si Marta. Siya mismo ang gumawa ng paraan para mamatay si Miriam. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na patay na ito at umamin siya sa akin na siya ang pumatay. Narinig ni Vanessa ang pinag-usapan namin kaya alam ni Vanessa na si Marta ang pumatay sa mami mo. Nagsisi si Marta sa ginawa niya kaya minahal ka niya at inalagaan pero hindi niya kayang sabihin sa iyo na magkapatid kayo dahil natatakot siya na baka magalit kayo sa kanya kapag nalaman niyo ni Vanessa na siya ang kabit. Minahal niya kayo ni Vanessa ng totoong pagmamahal ang pinakita niya sa inyo. Paliwanag ni Philip. Pero hindi mo siya pinakulong, Daddy. Hindi mo binigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mami. Galit na singhal ni Elaine. Huwag ka nang magalit sa ate mo. Wala siyang kasalanan. Siya ang nagbabayad ngayon sa makasalanan ko sa inyo. Katulad mo, wala siyang alam nang hilingin ko ito. Sa'yo, bantayan mo ang ate mo. Protektahan mo siya. Pero kailangan mong umalis ng Pilipinas para mag-move on ka na sa pangyayari. Magbagong buhay ka na at kung okay lang, pumunta ka sa Amerika. Kunin mo si Vanessa. Isama mo siya. Tulungan mo siyang magbagong buhay. Daddy, anong plano mo? Bakit ganyan ka magsalita? Naguguluhan si Elaine sa sinasabi ng kanyang ama. Binigay ni Philip ang cheque kay Elaine. 50 million pesos ang nakasulat sa amount. Elaine, yan ang pera natin sa bangko. Kunin mo yan at magbagong buhay kayo ng ate mo. Narinig ni Elaine na may mga pulis na dumating. Kinuha ni Philip ang baril at binaril nito si Marta. Pagpasok ng mga pulis, nakatutok sa ulo nito ang baril. Daddy, no! Huwag mong gagawin yan, Daddy! No! Elaine, patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal ko kayo ni Vanessa. Saan nito habang umiyak sabay kalabit ng baril sa ulo nito. Bumulagta si Philip sa sahig. Halos mabaliw si Elaine sa kasisigaw. Daddy! Daddy! Bakit mo yun ginawa? Humagulhol ng iyak si Elaine. Hindi niya matanggap na nagpakamatay sa kanyang harapan ang kanyang ama. Maraming reporter ang dumating. In-interview nila si Elaine pero hindi ito nagsasalita. Natruma ito sa nangyari. Nagkulong ito sa kwarto at iyak ng iyak. Dumating si Vanessa dahil nakita nito ang news sa telebisyon. Pagdating niya, malinis na ang crime scene at nasa morgue na ang mga batay na katawan. Sinabi ng mga pulis ang mga pangyayari na ang ama nito ang pumatay at nagpakamatay na rin ito. Tumakbo si Vanessa sa taas at pinuntahan niya si Elaine. Nakalak ang pinto nito. Katok siya ng katok pero hindi ito binubuksan ni Elaine. Tinawag niya ang isa sa mga pulis at inutusan itong barilin ang pinto dahil nasa loob ang kanyang kapatid. Nang mabuksan na ang pinto, nakaupo si Elaine sa sulok. Habang umiiyak, lumapit sa kanya si Vanessa at sinampal-sampal ang kanyang mukha. Hayop ka! Pinatay mo ang mami ko! Pinatay mo! Ipapakulong kita! Sigaw ni Vanessa habang umiiyak. Hindi ko siya pinatay. Ate, ang pumatay sa kanila, hindi ako. Sigaw ni Elaine. Si Daddy ang pumatay. Kriminal ka, Elaine. Lumayas ka na dito. Ayaw na kitang makita.
Binugbog ni Vanessa si Elaine pero pinigilan siya ng mga pulis at sinabi nito kay Vanessa na nakita nila ang buong pangyayari, na ang ama nga nila ang pumatay sa mami nila at ng katulong nito pagkatapos nagbaril ito sa sarili. Hindi ako naniniwala. Meron dahilan si Daddy kung bakit niya yung ginawa. Siguro sinulsulan mo si Daddy, Elaine, di ba? Dahil galit na galit ka kay Mami. Ate, hindi totoo yan. Wala akong ginawang masama. Nag-away sila ni Daddy. Napikon si Daddy kaya binaril niya si Mami. Ang sabi ni Daddy sa akin, totoong magkapatid tayo. Naiisa lang ang ina natin at si Marta ang kabit. Pinatay ni Marta ang mami natin, ate. Magkapatid tayo. Sumama ka na sa akin. Alis tayo. Dito, magbagong buhay tayo sa Amerika. Tura ni Elaine habang umiiyak. Baliw ka na, Elaine. Lumayas ka dito. Kung ano na lang ang pinagsasabi mo. Hindi kita kapatid. Wala akong kapatid na katulad mo. Dahil ikaw lang ang namatay dahil sa salot ka at walang silbi. Sana ikaw na lang ang namatay. Sigaw ni Vanessa at tuloy na itong umalis. Pinakrimate nila ang mga bangkay. Tinawagan ni Vanessa ang family ng katulong nila para makuha ang patay na katawan nito. Sinabi ng mga pulis ang totoong mga pangyayari kaya hindi na naghabol ang pamilya ng katulong. Nagmamadaling umuwi si Vanessa kay Miguel. Ayaw niyang malaman ni Miguel na umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Baka malaman nito na siya si Vanessa. Nakarating kay Violeta ang balita dahil lumabas ito sa news. Nakita ni Violeta na namumugto ang mga mata ni Vanessa. Alam niya na rin umuwi ito dahil pinusundan niya si Vanessa sa kanyang driver at detective. Kinuha na detective na Talaya, umiiyak ka ba? Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa pamilya ni Vanessa? Kawawa naman ang sinapit nila, no? Ano kayang dahilan? Bakit sila nagpatayan? Kunwaring tanong ni Violeta.